Aklat ni Mateo, chapter 13. Pakinggan ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya, "May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasa'y mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-60 at may tig-30. Makinig ang may pandinig. Ang layunin ng mga talinghaga. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at lalong magkakaroon. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita, at nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man. Natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na nagsasabi, "Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. Kailanman ay tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman. Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin, at pinagaling ko sila." Subalit, pinagpala kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tenga. Tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita ang inyong nasasaksihan at narinig, ang inyong napapakinggan, subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Ipinaliwanag ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik.
Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito. Ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nananatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi naman nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. At ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe, kaya't ito ay namumunga ng sagana. May tag-100, may tig-60 at may tig-30. Talinghaga tungkol sa mga damo sa trigohan. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani ay sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bikisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Talinghaga tungkol sa buto ng mustasa. Sa pagpapatuloy, isa pang talinghaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito ay nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Talinghaga tungkol sa pampaalsa. Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina
hanggang umalsa ang buong masa ng harina. Ang paggamit ni Jesus ng mga talinghaga. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga, at wala siyang itinuro sa kanila nang hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta, "Magsasalita ako sa pamamagitan ng talinghaga. Ihahayag ko ang mga bagay na inilihim mula pa ng likhain ang daigdig." Kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga damo sa triguhan. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid." Sumagot si Jesus, "Ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian, at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lagablab na pugon, at doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. Ang natatagong kayamanan. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang perlas na mahalaga. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ang lambat. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pangpang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda, at itinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matutuwid, at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Kayamanang bago at lupa.
Nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat tagapagturo ng kautusan na tinuruan tungkol sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambahayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. Si Jesus ay hindi tinanggap sa Nazaret. Umalis si Jesus mula roon matapos niyang isalaysay ang mga talinghagang ito. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinugoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya't kanilang itinanong, saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong iyan? Paano siya nakagagawa ng mga himala? Hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? Saan kaya niya natutunan ang lahat ng iyan? At siya'y hindi nila pinaniwalaan. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang kahit saan maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan. At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya gumawa roon ng maraming himala. God bless you po. Remember, Jesus is coming. Humingi po tayo ng tawad habang buhay pa po tayo. Maraming salamat po. God bless you.